Todo depensa ngayon ang isang steel plant sa Misamis Oriental na sinalakay ng mga otoridad dahil sa patong-patong na umano'y violations. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Properly documented umano ang nasa 70 Chinese national na inaresto sa Philippine Sanjas Steel Corporation sa Misamis Oriental. Ayon yan sa legal counsel ng kumpanya na si Attorney Julia Chu. They possess all the necessary alien employment permits and work visas. And actually, our legal team has been compiling all of that paperwork because if it's just a matter of presenting the correct documentation to the government authorities, then of course we're prepared to do that. Matatanda ang isinagawa ang intelligence-driven operation noong May 15 kung saan nadiskubre na gumagamit umano ng health hazardous materials ang naturang steel plant. Sinabi rin noon ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. na posibleng substandard ang steel products na manufactured sa planta. Dagdag ng kalihim, konektado ang kumpanya sa umaming fake Filipino na si Tony Yang. Pero depensa ni Attorney Chu, 2024 pa nag-divest si Yang sa Philsanja Steel Corp. So as of mid-2024, nag-divest na po si Tony Yang. So hindi na po siya shareholder. He's no longer a director or officer or involved in any capacity. Hindi rin daw totoo na gumagamit ng health hazardous at substandard materials ang kumpanya dahil may sinusunod daw itong international standards, lalo na't galing pa raw Japan ang karamihan ng materials na ginagamit dito. 60% of the raw materials are coming from Japan. 40% are coming from the Philippines. So we know that Japan has very strict regulatory rules. And of course, in order for Sanja to be able to import that into the Philippines, you follow two processes, the Japan export policy and the Philippine import policy, right? So based on our review of the records, they have complied with all of that naman. And the 40% comes from the Philippines, yung 40% of the steel, the scrap metal. So based on our review of that, it seems that everything is safe. But of course, we also call for independent testing so we can really verify because at the heart of the matter is the health of the community and the Filipino workers. Dagdag pa ni Attorney Chu, nagsagawa rin daw ng independent testing ang Department of Health sa kanilang plant workers at walang kahit isang empleyado nila ang nagpakita ng kahit na anong sintomas ng radioactive poisoning. Ayon kay Chu, aabot sa 400 manggagawang Pinoy ang apektado ng pagsara ng kumpanya. Ilang empleyado rin daw ang nagsabi na tila hinaras sila ng mga otoridad sa ginawang operasyon, bagay na una nang itinanggi ng Philippine National Police. Paninindigan ng Philsanja Steel Corp, patuloy silang makikipag-ugnayan sa mga otoridad para malinis ang pangalan ng kumpanya. Handa rin daw silang i-address ang anumang posibleng pagkukulang sa patuloy na pagulong ng investigasyon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.